Magandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pagkat sa loob ng iyong grasya, patuloy na pinagkakaloob mo sa amin ang pagkakataong ito na magkatipon-tipon sa pagsamba. Panginoon, maraming salamat na ang pagsambang ito ang tunay na magiging sagot para sa aming mga buhay at ang pagsambang ito, Panginoon, ay tunay na sa pamamagitan ng iyong dakilang kagustuhan at plano. Maraming salamat, Panginoon, na sa loob ng pagsambang ito ay tunay mong ibibigay at ipapahayag sa bawat isang nakikinig ang dakilang plano mo po na nakapaloob sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo at sa gospel na ipinapahayag sa pulpitong ito, Panginoon, patuloy na ang bawat isang nakikinig ay tunay na magkakaroon ng tunay na pagkaintindi sa kahulugan ng bawat buhay na mayroon kami. Panginoon, maraming salamat na ang pagsambang ito ay tunay na paggabay ng banal na Espiritu at ang aming karunungan at pagkaintindi sa iyong salita ay hindi sa pamamagitan ng aming pag-iisip, sa aming pag-intindi, sa aming eksperyensya, kundi sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at tunay na karunungan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay pumasok sa natatanging misteryo ni Kristo. Pumasok sa natatanging misteryo ni Kristo. At ang binasa natin ay makikita sa mga Hebreo 6:1-2. Para po sa panimula, kung tatanungin ang bawat isa sa atin ngayon, nasaan o saan nanggagaling ang iyong kasiyahan sa buhay na mayroon ka ngayon? Bakit ka masaya? Bakit masasabi mo sa sarili mo na ako ay masaya? Ang puso ko ay nagagalak. Paano mo masasabi na ikaw ay masaya at saan nanggagaling ang kasiyahang iyan na iyong nararamdaman ngayon? Marami sa atin, lahat ng naiisip natin na parang sentro ng kasiyahan ay nanggagaling lamang saan? Sa lahat ng maibibigay ng mundo sa atin. Lahat ng focus ng tao sa mundo ngayon, kung iisipin natin, ano ba ang nakakapagpabuti ng buhay ko ngayon? Yun ang ikakasaya ko. Ano ba ang nakakapagbigay sa akin ng direksyon para makamit ko ang mga plano ko sa buhay? Yun ang nagbibigay nagbibigay kasiyahan sa atin. Maraming tao din ang nakakapag-isip, nasusunod ba o nangyayari ba ang mga kagustuhan ko o naiisip kong mga plano sa buhay na ito? At kung yun ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng kasiyahan sa buhay natin. Ngunit bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ako ba ay masaya sa aking buhay ng pananampalataya? Ito ang napakahalagang tanong ngayon na dapat kong masagot sa sarili ko. Ako ba ay may tunay na kasiyahan sa aking buhay ng pananampalataya? Kung iisipin natin, ano nga ba ang buhay ng pananampalataya na dapat mayroon ako? Saan ba ito nakabase? Saan ba ito dapat manggaling? Saan ba ito dapat
sabihin natin na nakadugtong o saan ba ito patungo? Ang buhay pananampalataya, alam natin na nagmumula saan? Sa Diyos. Hindi ito nagmumula sa akin, hindi ito nagmumula dahil sa tingin ko tinanggap ko na si Jesus, hindi ito nagmumula dahil may kagustuhan akong manampalataya sa Diyos. Ang lahat ng kung ang mayroong tayong buhay ng pananampalataya, ito ay nagmumula sa walang iba kundi sa Diyos. At bakit? Dahil ang Diyos ang may lalang ng lahat. Siya ang dahilan, siya ang pinagmulan, siya ang dahilan ng lahat ng meron ang mundong ito ngayon. At kahit ang lahat na wala sa mundong ito, ang dahilan ay ang Diyos lahat. Kaya ang buhay pananampalataya na meron ako ngayon ay dapat nanggagaling hindi sa akin, hindi sa ibang tao, hindi sa mga sa aking kapatid o aking asawa o aking mga anak, hindi sa mga taong nakapaligid sa akin, lahat ito ay dapat nanggagaling sa Diyos. Kung titingnan natin at naiintindihan natin na ang buhay pananampalataya ko ay nanggagaling sa Diyos, pagkat pinili ng Diyos na ako ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang grasya, ngayon ako ay magkakaroon ng tunay na masiyang buhay na pananampalataya. Kung bilang Kristiyano, naiintindihan natin na ang buhay pananampalataya ko ay tunay na masaya dahil ito ay galing sa Diyos. Dahil si Kristo ay ibinigay ng Diyos sa akin, pagkat ako ay walang kakayahan na manampalataya sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo na Kanyang ibinigay sa akin, ako ay nagkaroon ng buhay ng pananampalataya. Tunay na matatamasa ko ang kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan na hindi nanggagaling sa mundong ito, kundi nanggagaling sa taas, nanggagaling sa Diyos. At kung iisipin natin, bakit ang buhay ng pananampalataya ko na nakabase lahat sa Diyos ay nagbibigay sa akin ng tunay na kasiyahan? Bakit? Bakit? Dahil ako ay hinahayaan ng Diyos na marinig ang Kanyang salita. Ang pinakadahilan na ang buhay ko ng pananampalataya ay mayroong tunay na kasiyahan dahil hinahayaan ng Diyos na ang Kanyang salita ay aking marinig. Marami sa atin ang nagpupunta ng simbahan, di po ba? Kung, halimbawa, kung anong relihiyon ang meron ka, pumupukanta ka sa iyong, kung saan ka nagsasamba, at nandoon ka, nakikinig, at may naririnig ka, dahil ayos naman ang iyong tenga, hindi ka naman bingi, may naririnig ka. Ngunit, ang pinag-uusapan natin dito ay ang salita na binibigay ng Diyos ay hinahayaan niya na marinig natin ng tunay. Ibig sabihin, ang salitang ito ay tunay na buhay at gumagawa sa aking buhay. Ito ay buhay at gumagawa sa aking buhay. Kung ang salita ng Diyos ay tunay na buhay at gumagawa sa aking buhay, walang ibang mangyayari sa buhay ko, kundi ang tunay na magkaroon, ang resulta ay maristura ang aking buhay, pisikal man ito, at lalong-lalo na ang aking spiritual na buhay. Bakit? Dahil sa pakikinig ng Kanyang salita, ano ang mangyayari sa buhay ko?
Ang salitang ito ay matatanggap ng aking puso. Ito ay matatanggap ng aking puso. Ito ay maitatanim sa aking kaluluwa. At ang salitang ito, sa loob ng salitang ito, ay aking matatagpuan ang misyon na tunay na nakahanda para sa aking buhay. Kung ang salita ng Diyos ay hinayaan niyang marinig ko at ang salitang ito ay buhay at gumagawa sa aking buhay, walang ibang mangyayari sa akin kundi ang magkaroon ng buhay na pananampalataya na tunay na may kasiyahan, tunay na maligaya. Ngunit ang tanong ngayon, paano mo pinapakinggan ang salita ng Diyos? Paano mo pinapakinggan ang salita ng Diyos? Ang salita, kung paano natin ito pinapakinggan, yun ang sagot na ating matatanggap. Kung ang salitang ito ay pinapakinggan ko sa pamamagitan ng legalistikong paraan, ano ang mga sagot na matatanggap ko? Mga legalistikong sagot. Kung papakinggan mo, sinabi ng Diyos na huwag mo gawin yan, gawin mo to, huwag mong gawin yan, gawin mo to. At bilang nakikinig, di po ba? At ikaw ay, ang puso mo, ang isip mo, ay nasa legalistikong kalagayan pa. Ano ang makukuha mong sagot? Hindi ko pala dapat gawin yun. Dapat ko palang gawin yun. Hindi ko pala dapat gawin yun. At ang buhay pananampalataya mo ay ano? Anong mangyayari? Mapupuno ng kapaguran. At ang lahat, ang buhay pananampalataya mo ay magiging pabigat para sa iyo. Ang kasiyahan na dapat tinatamasa ko bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, na tunay na nakatanggap na kay Kristo, ang sagot na dapat nanggagaling sa loob ng kanyang grasya ay hindi ko tunay na matatamasa. Bakit? Tinatanggap ko ang salita or pinapakinggan ko ang salita sa pamamagitan ng legalistikong paraan. O kaya naman sa mystical na paraan na ang salitang ito ay magkaroon ng mahiwagang pagbabago sa aking buhay. Ang salitang ito ang dapat maging dahilan kung bakit yayaman ako. Ang salitang ito ang dahilan kung bakit mawawala agad ang aking sakit. Ang salitang ito ang magiging dahilan kung bakit hindi na ako maghihirap sa buhay na ito. Kung paano mo tinatanggap o pinapakinggan ang salita ng Diyos, iyon ang magiging sagot para sa iyong buhay. Ngunit sa loob ng sa loob ng salita ng Diyos, ang salita ay dapat pinapakinggan ko sa pamamagitan o sa loob ng gospel o ebanghelyo. Palagi po nating napag-uusapan ang gospel, di po ba? Kung naaalala niyo po sa unang-unang pagbabahagi natin ng salita, ang ating unang ibinahagi ay ang daan patungo sa kaligtasan. At ang daan patungo sa kaligtasan ang tinatawag nating gospel. Bakit? Dahil sa loob ng mensaheng ito, ipinapahayag kung sino ka noong umpisa. Kung sino ka bago mo tunay na makatagpo si Kristo. Yun ang pinakadapat nating maintindihan. Kung tinatanggap mo ang salita sa loob ng konteksto ng ebanghelyo, tunay na mararanasan natin ang kasiyahan bilang nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Pagkat naiintindihan natin na ang lahat ng salita ay nakakonekta kay Kristo. Ang lumang tipan, ang bagong tipan, ang pinapahayag lahat ay patungkol kay Kristo.
At sa loob nito, ano ang nangyayari? Ang boses ng Diyos ay aking tunay na napapakinggan. At kung tunay nating napapakinggan ang boses ng Diyos, ano ang nangyayari? Ang buhay, ang aking espiritu ay tunay na nagkakaroon ng buhay. Kung titingnan natin ang ating sarili, kung tayo ay nakapokus lamang sa ating pisikal na kalagayan, ang ating iisipin lang kung ano ang makakabuti sa akin, sa aking pisikal na kalagayan. Ngunit hindi natin naiisip na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang kanyang espiritual na kalagayan. Tayong lahat ay nasa loob ng orihinal na kasalanan. Tayo ay nahiwalay sa Diyos at ang tao ay kinontrol ni Satanas. Kaya ang buhay ng tao ay nasa espiritual na paghihirap, nasa espiritual na problema. Kung hindi ito naiintindihan ng tao, tayo ay patuloy na maghahanap ng sagot sa kung ano lamang ang nangyayari sa buhay natin na pisikal. Ngunit kung naiintindihan natin ang ating espiritu ang dapat mabuhay, ngayon, tunay nating ipapamuhay ang buhay na ito ng may kasiyahan at tunay na nakalugod-lugod sa Diyos. Paano mangyayari yon? Pag tunay kong naririnig ang salita ng Diyos. Paano ko maririnig ang salita ng Diyos or ang boses ng Diyos? Kung ang salita niya ay pinapakinggan ko sa loob ng Ebanghelyo. So ang pinakadapat kong maintindihan ngayon, ano nga ba ang Ebanghelyo? Ano nga ba ang gospel na ito na patuloy nating pinag-uusapan? Bakit? Kung hindi mangyayari iyon, ang una nating nais pag-usapan, ang buhay ko ay patuloy na mamumuhay bilang espiritual, na baguhan. Hanggat hindi natin naiintindihan ang Ebanghelyo, bakit ko dapat pakinggan ang salita sa pamamagitan o sa loob ng Ebanghelyo? Bakit ko kailangang marinig ang boses ng Diyos? Ako ay patuloy na mamumuhay bilang espiritual na baguhan. Kung babasahin natin ang nasa Hebreo 5:11, puntahan po natin. Basahin natin ng sabay-sabay. Sinasabi ng salita, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Napakabagal ninyong umunawa. Ang buhay ng isang kahit hindi mananampalataya, lalo na sa mga hindi mananampalataya, bakit hindi marinig ang salita ng Diyos? O kahit naririnig natin ng patuloy ang salita ng Diyos, bakit hindi natin ito maintindihan? Sinasabi ng salita, sapagkat napakabagal ninyong umunawa. At ang kabagalan ng pag-unawang ito ay nangangahulugan na ang pakikinig ko ng salita ay nakasentro sa aking sarili. Pinapakinggan ko ang salita at iniisip ko lagi kung ito ba ay makakabuti sa akin o hindi. Kung hindi ko pakikinggan ang salita or hindi ko tatanggapin ang salita. Kung makakabuti sa akin, tatanggapin ko, pakikinggan ko. Ganon ang nagiging estilo ng buhay pananampalataya ng maraming tao at higit pa sa mga hindi mananampalataya. Sinasabi na
Kung titingnan natin sa ikalabing dalawa, 5, Hebreo 5:12, basahin natin. Dapat sanay mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Kung titingnan natin, ang salita ay patuloy lang nating pinapakinggan. Pinapakinggan at pinapakinggan. Ngunit hindi natin alam kung paano tunay na pakikinggan ang salita. Dapat ang salitang ito ay hindi lamang naririnig, kundi ang salita ay dapat nating, ang salitang gagamitin ko ay nalalasahan. Dapat ang salitang ito ay nalalasahan na natin. Ibig sabihin, ito ay naipapamuhay na natin sa ating buhay, natatamasa na natin sa ating buhay. Bakit? Dahil pinapakinggan ko ang salita sa loob ng Ebanghelyo. Hindi ko pinapakinggan ang salita kung paano ko siya dapat intindihin o kung paano ko ba dapat siyang unawain, kung ito ba ay tama sa aking buhay o tama sa aking mga naranasan na sa buhay. Dapat nating pakinggan ang salita sa loob ng Ebanghelyo. At ano ang mangyayari sa ating buhay? Tayo ay tunay na makakalabas sa pagiging espiritual na baguhan. Ito ang pinakadapat nating maging tunay na, kung iisipin natin, goal sa buhay natin, ang makalampas sa pagiging espiritual na baguhan. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos ay tunay na gamitin ang buhay na ito, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga taong nakapaligid sa akin, sa aking pamilya, sa aking simbahan, sa aking field, sa mga taong hinahayaan ng Diyos na aking makatagpo. Nais ng Diyos na ang mga taong ito ay tunay na kanila ring matanggap ang Ebanghelyo at tunay na ang mga taong ito ay matanggap ang salita ayon sa nais ng Diyos na ipahayag sa buhay ng bawat isa. At sa pangalawa, ang nagtatamasa kay Kristo ang siyang tunay na mayroong espiritual na pagkaintindi. Ang tao o ang isang tao, isang mananampalataya na nagtatamasa kay Kristo ay tunay na matatawag natin na mayroong hindi na siya espiritual na baguhan, kundi isa na siyang ganap na mananampalataya or may buhay na espiritual na ganap na. At paano ito mangyayari? Unang-una, kung hahawakan natin ng tunay ang salita ng Diyos. Kung hahawakan natin ang tunay, ang salita ng Diyos, ang lumalabas sa buhay ng tao, or ang nadidiskubre ng tao, ay ang kanyang tunay na misyon
ng kanyang buhay. Bakit ako may buhay ngayon? Bakit hinahayaan ng Diyos na hanggang ngayon ako ay humihinga pa? At ang pinaka-tunay na kasiyahan ng tao, di po ba, ay mahanap ang kanyang tunay na misyon na nanggagaling sa Diyos. Hindi ang misyon na ginawa ko sa utak ko o naisip ko na dapat ganito pala yung gawin ko sa buhay ko. Dapat ganito pala yung gawin ko. Dapat ganito muna ang nangyari sa buhay ko. Hindi ang mga bagay na iyon, kundi habang pinanghahawakan mo ang salita, ang misyon na nanggagaling sa salita ng Diyos ay tunay na iyong madidiskubre. At pangalawa, ang buhay mo ay hinding-hindi matitinag. Ang buhay na hindi natitinag. Kung titingnan natin sa unang Korinto 2:10. Basahin natin. Unang Korinto 2:10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sa unang Korinto 2:10. Kung naiintindihan natin na ipinahayag na ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, o kung ang buhay ko ay tunay na tumatanggap ng paggabay ng Espiritu, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay ko at ang buhay ko ay tunay na nakasunod sa Espiritu, ano ang mangyayari? Hinding-hindi ako matitinag. Bakit? Dahil aking maiintindihan ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Bakit ito nangyayari? May layunin ang Diyos. Bakit ito hinahayaan ng Diyos na mangyari? Mayroong layunin ang Diyos. Bakit ganito ang nagiging kalagayan ko ngayon? Mayroong layunin ang Diyos. At paano natin malalaman ang pinakamalalim na layunin ng Diyos? Kung tunay na ang buhay ko ay nasa loob ng salita ng Diyos. At kung titingnan natin sa Juan 14:26, Juan 14:26, sinasabi, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ang buhay ko na tunay na ginagabayan ng banal na Espiritu ay hinding-hindi matitinag. At ano ito? Ang buhay na nagtatamasa kay Kristo. Pangatlo, kaya ko nang panghawakan ang pinakamahalagang bagay na dapat kong panghawakan. Panghawakan ang pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga na dapat kong panghawakan? Marami sa atin sa araw-araw, maraming nangyayari. Iba't ibang bagay, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang sirkumstansya. At sa bawat pagkakataon, meron tayong pinanghahawakan. Di po ba? Kung ganito ang nangyari, dapat ko palang, ito muna ang panghawakan ko. Kung ganito ang nangyari, ito muna ang panghawakan ko. Kung may ganitong sitwasyon, ito muna ang panghawakan ko. Ang buhay ng tao ay humahawak sa iba't ibang bagay. Ngunit kung titingnan natin, hindi ito ang pinakamahalaga. Kung naiintindihan ko ang dapat kong panghawakan ay ang pinakamahalaga, maiintindihan ko na dapat ang buhay ko ay pumapasok sa natatanging misteryo ni Kristo. At kung tunay na ang buhay ko ay pumapasok sa natatanging misteryo ni Kristo, anong mangyayari?
sa ating konklusyon, maiintindihan ko na ako ay tinawag upang maging disipulo ni Kristo. At kung maiintindihan natin kung ano ang tunay kong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, di po ba? Kung alam ko na ako ay tinawag upang maging disipulo ni Kristo, upang magamit ng Diyos, upang mabigyan ng tunay na papuri at pagsamba ang Diyos. Tunay na ang buhay ko ay mananatili sa loob ng misteryo ni Kristo. At basahin po natin ulit ang ating binasang talata sa araw na to sa mga Hebreo 6, 1-2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang mga muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa mga pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Ang buhay ko bilang pinatawad na, nilinis na, sinagip na, binigyan na ng kaligtasan ni Kristo ay dapat mamuhay. Hindi bilang nasa buhay pa na hindi pa rin nakakaunawa ng salita at sentro pa rin sa mga walang halagang bagay. Kung di ang buhay ko ngayon ay dapat nakasentro sa misteryo ni Kristo at ito ay ang pagiging disipulo na nahanap ang tunay na misyon na nais mangyari ng Diyos sa ating buhay. Amen. Tayo po ay manalangin at magtapos. Panginoon, maraming salamat sa iyong tunay na mensahe sa loob ng iyong salita na patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa sa amin na ang gospel na iyong ipinagkaloob sa amin ay tunay na maging imprinta ng aming buhay. At sa araw-araw, ito ang maging gabay kung bakit maiintindihan namin ang aming napapakinggan salita mula sa Biblia. Panginoon, maraming salamat na sa pamamagitan ng gospel na ito, mas maiintindihan namin na ang lahat-lahat ay nakasentro sa misteryo ni Kristo at ang buhay namin ay tunay na mapaloob sa kaganapan ng iyong salita pagkat ang buhay namin ay nakasunod sa katuparan ng iyong salita. Kayo po, Panginoon, ang tunay na magbigay patuloy sa amin ng tunay na kaligayahan sa aming buhay pananampalataya. At kami po ay tunay na gawin mong mga maligayang disipulo mo, Panginoon, na tinatanggap ang bawat kagustuhan mo na aming mahanap sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.